ika-39 na kabanata. Ang pagpapahayag ng kasalanan ng taong nahihirapan. Sinabi ko sa aking sarili, ang ugali ko'y aking babantayan. Sa pagsasalita ang magkasala'y iiwasan. Pipigilan ko ang aking mga labi habang malapit ako sa masasamang tao. Kaya tumahimik ako at walang anumang sinabi, kahit mabuti. Ngunit lalong nadagdagan ang sakit ng aking kalooban. Ako'y tunay na nabahala, at sa kaiisip ko'y lalo akong naguluhan. Kaya nang hindi ko na mapigilan ay sinabi ko, Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw, na ang buhay ko sa mundo'y pansamantala lamang. Paalalahanan niyo akong sa mundo ay lilisan, kay ikli ng buhay na ibinigay niyo sa akin. Katumbas lang ng isang saglit para sa inyo. Ito'y parang hangin lamang na dumadaan, o kaya'y parang anino na nawawala. Abala siya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Nagtitipon siya ng kayamanan, ngunit kapag siya'y namatay, hindi na niya alam kung sino ang makikinabang. At ngayon, Panginoon, ano pa ang aasahan ko? Kayo lang ang tanging pag-asa ko. Iligtas niyo ako sa lahat kong kasalanan, at huwag niyong hayaang pagtawanan ako ng mga hangal. Ako'y mananahimik at hindi na ibubuka pa ang aking bibig, dahil nanggaling sa inyo ang pagdurusa kong ito. Huwag niyo na akong parusahan. Ako'y parang mamamatay na sa dulot niyong kahirapan. Dinidisiplina niyo ang tao kapag siya ay nagkakasala. Katulad ng anay, inuubos niyo rin ang kanilang mga pinahahalagahan. Tunay na ang buhay ng tao ay pansamantala lamang. Panginoon, dinggin niyo ang dalangin ko. Pakinggan niyo ang paghingi ko ng tulong sa inyo. Huwag niyo sanang baliwalain ang aking mga pag-iyak. Dahil dito sa mundo ako'y dayuhan lamang. Gaya ng aking mga ninuno, sa mundo ay lilisan. Huwag na kayong magalit sa akin, upang ako'y maging masaya bago ako mamatay.